Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. Dito na po tayo sa loob at tayo po yung simula na. At ngayon po umaga ito ay pinapasalamatan po natin ang ating nagbigay ng kanya ng flowers. Ayan. Thank you po. Pinapati natin at pasalamatan natin si Ma'am Rowena Binson and family. Sila po yung nagbigay ng ating flowers. Okay. At batiin naman natin ang mga magdiriwang, para magdiriwang ngayong week na ito. So binabati na lang natin ang belated happy birthday. Lahat ng mga nag-celebrate ng April. Ayan, si Kuya Megan, si Kuya Ana and Esther, si Mang Weng, nag-celebrate din, sila Ate Mary. Marami yan eh. Mga Ate Mary Ann, hindi na pa, nanay ko nila. So, belated happy birthday nila sa lahat na nag-celebrate ng kanilang mga birthday. Meron po tayong anniversary. Ito, binabati po natin si Kuya Melmar and Ate Cynthia Cruz. Yeah. Happy wedding. Meron tayo sa pag-carry ng kanilang anniversary. Meron pa tayong first time ngayon, mga kapatid. Wala pa tayong first time. So, welcome natin si Kuya Edwin. Lalo kang ganun eh. Si Ate Baby, kasama natin. Okay? Okay, wala na. Sila Kuya Cesar, kasama natin ngayon. Okay, tayo po tayo mga kapatid. At tayo po yung magkamayan. Salamat muli. Kasama natin si Kuya Relen. Relen Cruz, namin ng partner. Ano po? Awitin po natin ang welcome song habang tayo po ay nagkakamayan. They're so welcome here, they're so welcome. There's a Christian welcome here. They're so welcome here, they're so welcome here. There's a Christian welcome here. Like one party from every Jay, bakit mo na yun? Amen. Maganda.
Okay, banal na Diyos, at dakilan po namin Ama, salamat po sa mga batang ito na sumunod sa tubig ng bautismo. Pinakita nila sa congregation na sila ay mga tagasunod na ni Kristo, nagpasya silang maging disipulo ni Kristo. Nadala na si Paul Simon, si Wency, si Megan, at si Joshua Panginoon. Sa kanilang murang edad, patuloy ka nilang makilala, pagkaroon sila ng kahawan sa mga salita, at gabayan mo sila sa kanilang buhay spiritual, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay na inihandog sa iyo. Amin po silang pinagtitiwala sa iyo, pinapasakamay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi lang, Amen. Palakpakan po natin sila. Welcome to the family. Picture po. Pasa na yung picture. Picture muna tayo. Kita pala dito. Mga boys ito kasama ko. Ganito niyo yung mga certificate niyo. Huwag niyo iwawala yan. Diyan si Micaela, andyan na. Okay, pakibalik niyo muna kay Kuya NJ. Pipirmahan ko yan. Tapos bibigyan na kami ng papaserox mo na yan. Bibigay sa inyo later. Amen. Welcome to the family, mga kapatid. At pagpalain kayo ng Panginoon. Okay po. Sunod po natin
ating Panginoon. Tawagin na po natin ang ating praise and worship team. Good morning po sa aming lahat. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po tayong lahat. Sama-sama po natin muli ang Panginoon natin Panginoon. Na sing every praise because ayun, nasilan ko bakit tayo nandito. Para mapunihan sa Lord.
oportunidad, Panginoon, para makita, Panginoon, ang aming Panginoon at sumupay na namin buhay, Panginoon. Ipakita sa iyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay hiling, Panginoon, at tumilin, Panginoon, na sumulit sa iyo. Patuloy, Panginoon, na magpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Sa buong isang linggo, Panginoon, na ginawa mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kami, Panginoon, nandito ngayon, Panginoon. Nahayang, Panginoon, bawat isa, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mga anak mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na susunod. Patuloy, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon. Sa krus, Panginoon, at lalo-lalo na, Panginoon, sa pag-asa, Panginoon, na binigay mo sa amin, sa iyo pagkabuhay, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na nilalagay namin ng aming mga sarili, Panginoon, sa iyo ngayong araw ito. Panginoon, gilisip mo kami, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na ituon mo, Panginoon, na aming mga puso at isipan, Panginoon, sa iyo natin, Panginoon. Handa mo, Panginoon, ang bawat puso, Panginoon, na natilig ng Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang mapapurihan at padakilan, Panginoon, dahil, Panginoon, hindi kami sumusunod sa iyo, Panginoon, na gusto namin, Panginoon, na gumanda yung buhay namin. Sumusunod kami, Panginoon, sa iyo dahil alam namin, Panginoon, na mas maganda ka pa, Panginoon, kaysa sa buhay. Alam mo ang aming samot na lagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
throne was full for good, for the Lamb had conquered death. When the dead was from their tomb, then the angels stood in awe, for the Son of Holy God, to the Father of His Lord. When the church of Christ was born, and the Spirit filled the flame, the gospel true of all, shall not need to shall not fade. For His life is there, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who was resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hallelujah, praise the one setting free. Hallelujah, and has caused His grief on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my King came the morning that sealed the promise. Your buried body began to ring. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Take the morning that sealed the promise. Your buried body began to ring. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, you're the King.
kaligtasan. Ikaw ang siyang nagbibigay ng lakas sa amin. Ikaw ang siyang nagsusustain sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng biyaya, pagpapala, pagpupuri, palakasan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay na pinagkadya mo. Binigay mo para sa amin, Panginoon. Salamat din sa lahat ng aking mga kapatid na ito, pagpupuri, sumamba, lumakila sa iyong pangalan, at patuloy ka nga po maparangalan, Panginoon. Sa sandali ito, sinasampahan namin, tinatakas namin ang iyong pangalan, hindi man tiklop ang aming mga tulad, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na pumuri at pasasalamat. Palayan mo rin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na nakatumahin din sa live stream. Ikaw ay siyang magpala sa mga kapatid. O Diyos, pangunahan po kami sa aming gawain sa bagay ito hanggang sa buong hapon at sa lahat pa po ng aming mga gagawin para sa iyo. Pagpalayan mo rin po, ngayon pa lamang ang lugar na pagdaramusan ng summer camp, maging maayos po at maligtas na makarating ang lahat ng mga campers na patungo ngayon doon, Panginoon, at hanggang bukas, Panginoon, ay pagkadya mo po ang lahat ng bagay. Kailangan ko ang pagkilos sa camp na ito, sabi mo ang bawat kabataan at napapalakas sila sa kanilang mga spiritual buhay. Pagpalaan mo rin po ang aming temporary shelter na bayan tinatayo, Panginoon. I-bless mo po ang may bahay na nagpatuloy sa amin, kalugin ang kanyang pamilya, patuloy na maingatan ang lahat ng mga gumagawa, at mapunawan lahat ng pangailangan. Maayos po namin ang lugar na ito ng maganda, maayos sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po sa bawat pusong magpapatuloy sa gawain ito. Salamat po sa lahat ng mga members, Panginoon. Patuloy kang pumilo sa iglesia ito. Gawin mo kami patuloy na gawing bantayan ng katotohanan na nagdadala ng mga salita, lalo na ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa iyo po, Panginoon, bawat papurin pa salamat sa mga bahagi ng gawain ngayon. Ikaw po ang siyang mataas at kami po ang mga nagdarangin sa matamis sa pangalan po ng Kristo Jesus. Amen.
Amen. Tayo naman po, ang lahat ang magsinawit. Kumain tayo sa masiglang amin sa Diyos ang wala. Pwede po natin lahat ng stanza at sa ito rin po ay makikita yun po tayo lahat. Sa Diyos ang wala. Okay, ready, say. Sama-sama po tayo mga may needs na Bible at ulang talata. Pagkakalawahan ng mga Bible. Unang aklat ng Timoteo, Banatang 4, Talatang 1, basa. Now the Spirit is speaking expressly that in the latter times God shall depart from the trade, giving angels specific spirit and doctrines of devils.
It's a faithful training and reputable acceptation. Verse 11, this is to mind and peace. In like farm, we defend God's sovereignty to exaltation to that great. Meditate upon these things, give yourself rooted, that life completely may appear to all. Sabay-sabay po tayo sa karagdagang anim. Take it unto thyself, and unto thy offspring, and teach it them. For in the days thou shalt not save thyself, and then that be your redeemed. Palayo po kayo, at pagpalayo tayo lahat ng paggaling Panginoon na ating nagkakataon. Itinangin ang Diyos. Praise God, Lord, Lord, bless His throne. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly halls. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Kaya po ang mga dalangin siya na doon, and kumipindala po sa aming pagbibigay. Kawakan po ito, siyempre po na aming pagkakaroon po ngayon sa pagkakas. Lalaman nila po ang aming pagpapayos ng aming bagong taan. Kaya po, siyempre po din po para sa aming pagpapayos. Kaya po, bigyan po kami ng pagpapayos sa pagbibigay. Ang nagbibigay ng siya ay tuloy na iyan ang dinamahal.
Savior, I come, quiet my soul. Redemption's here, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Lead me to the knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. The Word became flesh, bore my sin and death, and now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. To your heart, to your heart, lead me to your heart, lead me to your heart, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Such as lightning on the last Amen. Thank you, Pia. Bless you. Salamat sa awit. Panglaban na, no? Soloista. No? Diction. Okay. No? Amen, Pia. Pagpatuloy kaya paglilingkod mo sa Panginoon. Kami po hiling para paglilingkod. Salamat din po sa mga bata ng mga kanina, no? Bless po sa mga nagtuturo. Patuloy
sapat. Salamat din po sa ating praise and worship. Pagpalangin kayo ng Panginoon. Bago kumalimutan, mga members, paliwan lang tayo sa dali. Yan. Jay, hinihiram pa lang yung sa kita. Hindi pa yan. Ayos na rin bukas. Bago po alas bukas, 6:30. Susundo na po sa 4 legs. Mga dadang dito yung mga alas 7. Yung pass na narating. Amen. Baka naman tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa 1 Timothy chapter 4. Basahin natin ang 11, 12, 13, and 14. 1 Timothy chapter 4, verse 11 to 14. Pakitayo po tayong lahat at pakisundan niyo na lamang po sa inyong mga banal na kasulatan. Ganito po ang sinasabi. These things command and teach. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of hands of the presbytery. Tayo na langit. Maraming salamat po sa oras na ito, sa pag-aaral ng salita. Bawat siya magsasabi namin, turo sa amin, pasok na rin po sa Diyos. Samahan ko rin kami ang mga samatawa. Mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon po na po tayong lahat. These are the words of encouragement from Paul to his son in faith, Timothy. At this time, Timothy was about 30 years of age and started to work in the ministry with the supervision of the apostle. Sulat ito ng Apostol Pablo para kay Timoteo. Ang tawag sa kanya ay young people or youth. Sabi na, let no man despise thy youth. Isip ko lang ako, 30 years old, youth pa rin ang tawag. Yung na-notice ko ang day out natin, pinasulat yung mga age nila eh. Pinakamatanda lang ay 18 eh. Yun ang youth. Yung isa, ano na, 15. Yung isa, 14. Yung isa, lalo bata, 11. No? It means, isa lang yung nasa legal age na nag-resign. Yung babae, ano pala yun, adult na kasi mayroon na siyang asawa. Considered adult. Si Micaela. Praise the Lord for them all because nag-decide sila na magpakilala bilang mga tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Sabi ko, napakabata pa nila. Tawag sa kanila mga youth talaga. Bakit itong si Timoteo? 30 anyos ang tawagin yun. Naisip ko, bata pa siya pagdating sa pananampalataya. Sila Apostol Pablo, experiencado na yan, ang mga edad na yan. Itong si Timoteo, nagsisimula pa lang sa kanyang ministeryo. Parang Pastor Bon sa ako. Wala pa ako sa kalangkingan ni Pastor Bon. Bakit? 30 years na siya nagpapastor. Kaya ako, 10 lang. O 1/3 pa lang ako. O hindi, mas bata pa ako sa kanyang pagdating sa pagpapastor. Parang ako yung nakababata. No? It means, ganun din itong si Timoteo. Paul was preparing this young man to be aware of himself
as a minister of God. Timoteo, bata ka pa, wala ka pa sa experience, 30 anyos ka pa lang. Pero nahintang mo na yung sarili mo, ayun yung binibili na niya. Because in the latter times, some will depart from the faith and from the things that they learned in the Word of God. Timoteo, ganda mo yung sarili mo. Sa ministry, marami kang mararamdaman. Diyan ka masasaktan. Diyan ka magkakaroon ng problema. Diyan ka magkakaroon ng pag-iisip. Diyan ka magkakaroon ng hinanakit. Lahat diyan mo mararanasan. Kasi nakasulat na yan. Ngayon ka pa lang magsisimula. Tama sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sabi niya, for that time will come when they will, sino to? Actually, mga members to. Hindi yung nasa labas, ha? Yung kasama na nila sa church. When they will not endure sound doctrine. Mga magagaling na ito, marami nang alam, marami nang tinalo sa debate, marami nang experience. Pero, tumigas na yung ulo. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, shall they heap to themselves teachers. Ayaw na makinig ng mga ito. Mga tingin na nila sa mga sarili nila, teachers na sila. Having itching ears, mga tinetena sa pagtuturo sa kanila. Verse 4, they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Ibig sabihin, pinapalaan na ni Pablo sa Timoteo sa lahat ng mangyayari. At yun ay nagsimulang mangyari ng panahon ng apostol at kasalukuyan at maaaring mangyari palagi sa lahat ng church. 50 years na ang dumaan dito. Na-prove na nangyayari talaga. These things happened starting from the time of the apostles and it was still happening at present time. Ano ba gusto na yung Diablo? Bakit ginagawa niya yun? The main goal of the enemy is to discourage, defeat, and weaken the believers' spiritual life. Lalo-lalo na yung mga bago ngayon, mga bawat pinangismuan. Tapos ang kasama ninyo mga matatanda na sa church, mga matatagal na sa church. Kita niyo naman nung nag-uusap tayo sa Sunday School. Nung mag-uusap yung mga diakono, tingnan niyo ang lalim ng kanilang communicate pagdating sa salita ng Diyos. Ganun yung church natin eh. Bata, talagang medyo matangal na. Some members will be after with their own lust and desires. Lalo na matagal na. Withdrawing from burden and responsibility in the church, posing through self-conveniency without any pressure of what they want to be. Choosing only what they believe to be true for their own personal profit and gain. Marami talagang nagiging ganyan. Lalo na pag tumatagal na talaga sa church. Let us be aware. Avoid leaving yourself in bitterness. Guard and keep oneself in the faith. Never be a victim of the seducing spirit of the devil to bring you down and develop you into a carnal and stagnant Christians. Kaya, pag dumating na ang pagsubok, pag dumating na ang struggle sa church, dyan mo makikilala yung mga members na stagnant, immature, hindi sila tatagal sa laban. And our topic for today is keeping oneself in the faith. Panatilihin mo ang iyong sarili
sa pananampalataya. Sapagkat marami nang nawawala sa kanilang pananampalataya. Lalo na sa panahon ito. Sa ating mga bagong members, ingatan ninyo ang mga natanim sa inyong pananampalataya ngayon. Marami kayong mentors dito, marami magtuturo sa inyo. Nawa, maging matatag kayo. Pero ito ang muna natin dapat maunawaan. How can we keep ourselves in the faith? Number 1, avoid. Meron kami iwasan. Avoid wasting time and effort on the things that never contribute and strengthen our faith or your faith. Iwasan mo ang pagsasayang ng oras at pagod sa mga bagay na hindi naman nakapagpapalakas ng iyong pananampalataya. Walang ibang tutulong sa spiritual life mo. Hindi ka kayang tulungan ng katabi mo para lumakas. Baka maging isod pa nga yan sa iyo eh. Diba ganon? Hindi kayang palakasin ng bawat isa sa inyo, yung kaibigan niya, nasa sa inyo, paano kayo lalakas? Meron kang gagawin. No? Sabi niya sa Timothy chapter 4 verse 7, may sinabi si Pablo kay Timoteo, sabi niya, refuse. Ayun. Takihan mo, i-refuse mo. Alin? But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Huwag kang tumanggap, tapihan mo ang mga walang kapuluhan, mga kwento, mga kung anong-ano, mga kung anong-ano mo sa cellphone, huwag mong entertain masyado kasi nalalayo ka na hindi naman nakakatulong sa'yo. Nag-iibang ka lang ng nag-iibang. Sinimulan mo ng alas 7 ng gabi, alas 12 na pala, hindi ka patapos. Wala kang natutulong. Sometimes you're just wasting your time. Our focus stays only on the less important and irrelevant matters that never contribute of being godly. When we do this, we are just wasting our time. Alam nyo, ang daming nasasayang na oras ngayon. Gawain ng technology. Basta sayang yung Wi-Fi. Nagpapayad ka ng 1.5 every month. Gawain naman. Sinusulit. Ay, di punta ka doon sa makakatulong sa'yo. Doon sa mga may matututunan ka. Doon sa meron kang malalaman at magagamit mo para ikaw ay maging gano'n. Noong panahon na yun, wala naman TV, walang magazine, walang newspaper, walang radio, wala lahat. Kaya napakahilig sa kwentuhan ng mga tao. Lalo na pagkukwentuhan sa buhay ng may buhay. Nanghihiputuhan doon sa akdang, nandiyon-diyon pa. Pinakikilaman ang buhay ng may buhay. Yun ang pinagtutuunan ng pansin noon. Ngayon, hindi na ngayon gano'n sa group chat na ginagawa. Doon naglalabas ng hinaing, doon nagreklamo, doon nagsasabi ng kanyang mga kapintasan ng iba. Sosyal na ngayon sa group chat ginagawa. Tingnan nga natin. Ginamit ko yung NIV, yung International Version. Sabi dito, but refuse and avoid irrelevant legends. Ayun na, mayroon sila sa legends. Ano yung legends? Profane and impure and godless fiction.
kung ano-anong pinagkukwentuhan. Merely grandmother's tales and silly myths and express your disapproval to them. Huwag tayo magsayang ng kung ano-ano pinagkagawa natin na hindi naman nakakatulong sa ating pagiging godly. Some old and immature members are developed into a nosy and busybody person. Instead of growing, they become idle and messing others' lives. Maraming Kristiyano naging busybody na. Ano yung busybody? Sa kawalan na nilang ginagawa, pati buhay ng iba, pinapakailangan na nila. Busybody. Ano ba busybody? Busybody, a nosy, meddling person who's very interested in what others people say and do. Nangihimasok sa buhay ng may buhay, nakikingalam, usapan ng may usapan, makikisali yan. And entonces, bandahuli, hindi siya nakakatulong. Lalong nag-away yung kanyang pag-usap. Gusto niyo ba maging gano'n ng itong mga anak sa paglago nila? So, iwasan natin. Yun ang una. Meron tayong iiwasan. Iwasan ang mga bagay na hindi makakutulong sa ating pagiging mga Diyos. Marami yan ngayon. Nasa sa inyo yan kung paano nyo yung gagawin yung sarili. Number 2. Dito ka naman magbibigay ng oras. Spend most of your time to train yourself in godliness. Ilang beses kayo magsimba? Isa lang, di ba? Ilang araw kayo wala sa simbahan? 6. Mas marami ang wala ka sa simbahan. Tapos, pagdating ng pang-7 na dapat sa Panginoon, uulit mo pa. Saan ka nakakita? Ayan o, spend most, dapat nga balik ka rin eh. 6 sa Diyos, 1 lang sa inyo. Ano kaya mangyayari? Kita nyo na nagsisimula yung church. Ano sabi ng Acts? And they went in the temple, breaking bread daily. Most of the time, daily. Araw-araw silang nasa templo. Nung bumaba ang Espiritu Santo, nasa templo sila, wala sila sa upper room. Galing sila sa upper room, pero nagtitiplo sila sa templo. Doon sa Gentiles court. Doon pala sila lagi nagkikita tuwing linggo. At doon sila pinagpala ng Diyos araw ng linggo. Doon bumaba ang Holy Spirit. Doon nagsimulang kumilos ang Holy Spirit. Kaya pag wala kayo ng linggo, nami-miss nyo ang pagkilos. Most of the time. Meron nga tayong prayer meeting, di ba? Para sa kalagitnaan ng 6, may break naman ng konti. Mag-spiritual ka naman ng konti. Umatin ka naman ng panalangin ng prayer meeting. Para naman hindi ka masyadong maging worthy pagdating ng Sabado. Ganun eh, no? Lunes. Malayo-layo pa yung prayer meeting. Gagawa mo na ng kasalanan. Martes, iiwas na ako sa kasalanan kasi prayer meeting bukas. Kailan ako makakasala? Wednesday ulit. Malayo-layo pa yung linggo. Pag Sabado, spiritual na ako kasi linggo naman pinabukasan. Diba? Minsan ka nagiging ganun na tayo eh. So, sino tutulong sa'yo? Sabihin mo din ha, ulitin natin. Spend most of your time to train yourself in godliness. Tingnan natin ang sabi. 1 Timothy chapter 4, verse 7.
sabi ni Pablo, but refuse profane and old wife fables, ito na kasunod, and exercise. Sito, nag-exercise yan. Nabawas na yung katawan. Si Ate Lea, exercise yan. Nakita pa yun, si Jackie. So, ibig sabihin, pinapalakas nila yung katawan nila. Nag-i-spend sila na time. Kaya gusto nyo magpapayat, mag-spend kayo ng time. Bukas, mag-jogging kayo lahat. Sapatos kayo. Okay, ano sabi? Exercise means you are putting yourself into a habitual action that aims to benefit on your physical body and health, that makes you strong and lively. O, tama naman, di ba? Kaya ka nga nag-exercise. Ano sabi? Let us also exercise ourselves into godliness. May exercise din pala yun. Anong gagawin? We must study and apply the lessons of the scriptures, obey in faith, train ourselves, doing righteousness, being active. Ayun ang pinapaganda. Be active and get involved into the work of ministry. Ang lahat ng lumalako, involved sa church. Yung paglago, mayroon kang ginagawa. Mayroon kang responsibility. Mayroon kang pinamumunuan. Mayroon kang ginagawa. May hawak kang gitara. May hawak kang keyboard. May hawak kang drums. May hawak kang map. May hawak kang timba, may hawak kang panghugas ng plato, ginagawa mo lahat sa Panginoon. And that's a ministry. Pare-pareho lang yun sa tingin ng Diyos. Meron kang burden. If you want to exercise your faith, be involved. Lumalabas, napakainit, nag-visitation, nagtuturo ng bata kahit napakainit, may daladalang papel, may daladalang crayola, may daladalang kung ano-ano para maturuan yung mga bata. And that is ministry. Ang init-init sa loob ng kulungan. Pero nandun sila magtuturo. They are involved. If you don't have a ministry, mabagal ang paglago. Nung ako'y magsimula, nag-aaral ako sa TEDL. Nag-aaral ako sa teacher. Director ka ng choir. Bible study leader. May hawak kami mga mission point. Nagagalit na nga yung nanay ko, hindi ka na umuwi sa bahay. Alam niyo sila sito. Alas 2 ng hapon, pumapara kami ng minibus, pupunta kami ng Denalpia, may gawain. Pupunta kami ng pulis, may gawain. Pupunta kami ng mabatang, may gawain. Pupunta kami ng apukay, may gawain. Sabi tumitigil. Lunes pa lang, umiikot na sa mabatang. Para sa Bible study sa Webes. Sabi nung nanay ko, diyan ka naman tumira. And I'm grateful na naranasan ko yun. Kasi doon sa naging stagnant tayo na wala tayong naranasan. No? Marami naging stagnant, walang sinimulan. Ang dami naging stagnant. Ako nagpapasalamat ko yung babalikan ko yung panahon na yun, masaya ako. Bakit? Nagawa ko yun. Kahit gawin ko siya ngayon, hindi ako nag-hesitate. Bakit? Dati ko siya trabaho. Alam ko siya trabaho. Alam ko yung tumatagaktak ang bawis ko.
Alam ko yung wala na akong kamasahe. Alam ko yung gutom na ako habang nagsistation. Alam ko kung ano nangyayari sa kanila. Bakit? Hindi na ako ng pumili. Nag-spend ako ng time. Spend most of the time. Tandaan niyo, pag ginawa kayo, wala kayong nagsisisi. Maganda ang memories niyo papalik. Let us also exercise ourselves in the godliness, study and apply the lesson of the words, the scripture, obey in faith, train ourselves, doing righteousness, be active, and get involved into the work of ministry. Number 3. Maintain your spiritual posture as a good example. Anong sabi? 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabi ni Pablo kay Timoteo, let no man despise thy youth. Walang sino mang dapat humama ng iyong kabataan. Isa kasi yung mga tao, judgmental. Agad-agad meron na silang comment. Agad-agad meron na silang judgment. Nagsisimula pa lang kami dito. Ano pa lang ako, first year college. Nagsimula na kami dito, 1985. Simula na kami mag-share. Alam niyo, sabi ng mga tao sa amin, anak, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Di ba? Ang yabang ng mga salita nila. Alam niyo, nagsalita nun, yung may mga edad. Doon nga nangyayari sa mga bata, may pang-station pa rin. Uy, mga bata ito. Papunta pa lang, kaya ay pauwi na ako. Sabi ko sa isip. Kung tama yung pinuntahan mo, di ka na uuwi. Kaya ako umuwi kasi hindi tama yung pinuntahan mo. What I'm trying to say is, people around us are very judgmental. Nangyayari din naman yan kahit sa mga Kristyano, may bagong pastor. Sasabihin mo matatandang pastor, ay naku, napakalam niya. Diba? Ganun comment ito. Despisers usually come from the elderly person, from experienced people that thought they have enough knowledge about something. Sometimes they give them premature comments and judgment. When someone despises you, never focus on what they say. Just continue what you believe in and prove yourself on what you decide for. Kahit na may mag-despise sa'yo, kahit na may bumamak sa'yo, kahit na may komento sa'yo, huwag mo intindihin yun. Mag-focus ka lang sa Panginoon. Sabihin mo, ay, mga bago na yan, wala pang alam yan. Narinig ko yun. Ay, wala pang alam yung mga batang yan. Ay, no, nakahanap lang ng makaganda yan sa church. Ganun ang comment sa akin. Bagay, magaganda naman talaga yung mga baptist. O, diba? Pero yun yung punto nila sa amin. Kung maalala nyo, meron isang mayaman na Pilisteo doon sa army ng mga Philistines. Meron isang malaking tao doon, Goliath ang pangalan, naghahamon! Oh, sige, pagbigay kayo ng lalaban sa akin, tignan ko uubra. Pag natalo niyo ako, susunod kami sa inyo. Kaya pag natalo kayo, susunod kayo sa amin. Kaya lumitaw isang kabataan. Alala niyo si David. Naalala lang siya ng tupa sa bukid. Putik-putikan pa nung dumating, pagdadala ng pagkain ng kanyang mga kuya. Tapos narinig niya si Goliath. Sinusumpa yung Diyos ng Israel, hinahamak. Tapos sabi ni David, sino ba yung magsasalitang yun? Ang yabang, akala mo, hinahamak yung Diyos ng Israel. Kalang, ako yung maharap dyan. Ayun, lumabas niya sa army. Kung pinagtawan na ni Goliath, anong kakapin mo dito?
Inamak niya, dinispise niya ang isang kabataan. And you know what happened? Hindi pinabayaan ng Diyos ang kabataan ito. Pinanindigan niya ang kanyang pinaniniwalaan. Naniniwala siya sa Diyos, nasasamahan siya, at ipagtatanggol siya at nangyari. Isang higanteng umahamak sa kabataan ang pumaksak. Sapagkat ang labang ito, hindi pisikalan. Spiritual warfare. Hindi mo pwedeng hamakin ang sino. Hindi mo matatawaran ang magagawa ng isang kapatid. Hindi ka dapat maging judgmental sa kanya. You don't know how God will use that youth or that person. Katulad na nangyari ito kay David. Always bear in mind, when it comes to spiritual matters, the battle is the Lord's, not ours. Just have faith in Him. Ang labang ito, hindi sa atin. Labang ito na number 4. Very simple. Maintain yourself in the faith. Just keep on studying the Word and doctrine that encourages others. Kanina, Sunday School, ang tanong. Pastor, normal po ba na makaramdam ng doubt na hindi ka ligtas? Sabi ko, malamang hindi mo ba naiintindihan yung salita ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos, malinaw. At for sure, meron kang buhay na kalagayan. Pinag-aralan namin yung kanila, lumakas na nga kami sa oras. Hinahayaan ko lang kasi napakahalaga yung mga tanong. Basta ilagay mo lang sa puso mo ang pinag-aaralan mo, manalangin ka sa Holy Spirit at siya ang malayang magpapaintindi sa iyo at mararamdaman mo na ikaw ay kikilusin ng Panginoon. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 13, sabi ni Pablo, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Magbigay ka ng panahon. Apostle Paul is a student of Gamaliel. Nakalino si Apostle Pablo. Doctorate ang kanyang mga teacher. Nandun siya sa prestige school. Ano yung school nila? Doon sa templo. Sinong teacher niya? Sila Dr. Gamaliel. Nakikipag-discussion sa doon. He is trained as a strict Pharisee. Isa siyang pasugid na Pariseyo. From his youth, he was trained in the scriptures. He has wide knowledge and understanding and experience in the service of God. Pero ano nangyari? He never stops learning. The principle of continuous studying the Word is what he endowed to his student Timothy. Timoteo, kahit marami na akong experience, kahit marami na akong certificate, kahit marami na akong doctorate, kahit marami na akong naipasang mga test at exam, hindi pa rin tapos ang pag-aaral. Till I come, give attendance to reading. Because as long as we live, there is learning. Hindi porque sinabi mo yung sagot ngayon, yun na yun. Hindi. Susunod, bayan ba yun? Alam niyo ba, mga doktrina ngayon, ang lalim na ng aral, nag-evolve na. Kung di ka marunong mag-aral ng salita ng Diyos ngayon, mahihirapan ka. Simple questions, hindi mo masasagot at hindi mo mapanunod ka. So, tandaan nyo lang, kung anong tanong, yun ang sagot. Okay, hindi pa. Kung anong tanong, bigay mo lang yung sagot. Ganun lang kadiretso yun. So, education is a continuous process. Keep on studying. Number 5.
yourself busy. Yan. Kasi yung hindi busy, yan yung inaabangan ni Satan. Yung walang ginagawa. Yung kakalala, tingin-tingin, observe. Hanggang doon lang siya, naka-check po si Satan, kuha ka. Get yourself busy in performing your gift. Lahat tayo may gift. Hindi ako naniniwala wala kayong gift. Meron kayong skill. Meron kayong magagamit sa Panginoon. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 14, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy. Every one of us has a gift from God to be used in the ministry. Just perform, exercise, and put it into action. Kapag ka-idol ka, kapag ikaw ay nanonood ka, kapag ikaw ay observant lang, target ka siya. Ay, ito yung ginagawa nito. Iseseduce ko. Nanonood siya ng pastor. Ito pinapatamaan ko. Sa iyo, nagsisimula na siya mag-entertain o ano. O ano sabi ng pastor? Ayan, nagsisimula na siya mag-entertain ng pastor. Kasi nasa pinagawa eh. O ano sabi ng pastor? Ikaw pinatatamaan niya. Ayan, papasok na sa discipline. Ayan, pinag-iinitan ka. Ikaw yung pinarinig ka, nakapasok mo pa lang. O di ba, malis ka na dyan. Gano'n ang mga seducing spirits. If you entertain all of those things, wala ka lang nagawa na wala ka pa sa church. Kaya napakaganda. Susuko mo ang buhay mo, mag-get involved ka, mag-decide ka na magpakatotoo kay Kristo. Ngayon po tayo lahat ng tanong. Let us pray. Maraming salamat po sa umagang ito sa mga paalaman sa amin. Sa panahon ito, maraming umaagaw, maraming nalisyon. Sa panahon ito, busy ang aming naawa, nililayo kami sa panahon ito. Sa panahon ito, ibibigay ang focus ng awa sa aming mga sarili. Sa aming mga bagay na pansaluhin ko gusto. O Diyos, patawaran ko. Huwag bumalik kami sa kahinaan ng pananampalataya. Napanatili namin ang aming sarili sa aming pananampalataya. O Diyos, salamat po sa mga paalala mo. Nakamilig pala na dapat kumilos upang mapalugo namin ang aming sarili. Kailangan namin iwasan ang mga bagay na hindi pagpapalapas sa aming pananampalataya. Kailangan pala magbigay ng oras para i-train ang aming sarili sa kapanalan. Panatilihin namin ang mga spiritual namin buhay sa pagbibigay ng mabuting halimbawa. Salamat, panatilihin din namin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang kanyang mga aralin. At din, magbibisi po kami sa paggamit ng aming mga buwis. Salamat po sa mga paalala sapagkat dito mo gagamitin ang isang Kristiyano. Salamat po, dinadalayan po ang lahat ng nandito, ang aming mga kapatid, simula sa mga maliliit na bata, sa aming mga anak, sa aming mga kabataan, sa aming mga magulang, sa aming mga grandparents. Bless mo ang church dito, Panginoon. Tuloy mo kaming gamitin, tuloy mo kaming bigyan ng kalakasan ng mga. Salamat po, dumating kami sa maturity ng pananampalataya. Pinabalik po namin siya ang lahat ng Korea ng salamat sa pagkakas. At wala na sa mga pag-iingat sa atin.
natin mula sa pagkatisod, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And God bless you all. Po, ingat po tayo sa ating pag-uwi. Mamaya po, ang oras po ay i-spend sa practice. Kasi hinihintay na po ang ating festival. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Yung mga campers po nasasama, dito lang kayo sa first row. Mga likod, siya po lang umuwi. May pag-pray tayo sa sakyan. May bibili lang ako sa mga campers. God bless po mga kapatid.